Si One Eye, Two Eyes at Three Eyes. Noong unang panahon sa isang malayong lugar, naninirahan ng isang ginang. Paborito niya ang kanyang mga anak na tinawag niyang One Eye at Three Eyes dahil sa bilang ng mga mata nito. Mahal na mahal niya ang mga ito at ibinibigay niya anuman ang kanilang gustuhin. Samantalang mukhang gaya lamang ng normal na tao ang kanyang anak na tinawag niyang Two Eyes. Hinahamak niya ito at minamaliit pa. Pinapasuot sa kanya ang mga luma at sira-sirang damit at tanging mga tira-tira lang ang pinapakain sa kanya. Ginagawa nila ang lahat para lang hindi maging masaya ang dalaga. Pero kahit ganon ang pagtrato nila sa kanya, mabait at mapagbigay siya sa lahat ng mga nilalang na nakakasalamuha niya. Kumusta mga munting ibon? Nagugutom na ba kayo? Heto pasensya na kung konti lang, pero sa inyo na lahat yan. Isang araw, nang matapos kumain ng kanyang ina at mga kapatid, pumwesto si Two Eyes sa lamesa para simulang kainin ang mga tira. Alam mo, One Eye, naisip ko lang, dahil naiiba sa atin si Two Eyes, dapat pa na umupo siya sa inuupuan natin? Tama ka! Hoy, ikaw! Hindi ka bagay dito! Lumayas ka at huwag kang lalapit sa amin! Hindi makayanan ni Two Eyes ang ginagawang panalait sa kanya, kaya tumakbo siya palayo ng kanilang bahay at umiyak. Habang umiiyak siya, bigla na lang lumitaw ang isang matandang diwata at tumayo ito sa harapan ni Two Eyes. Nakasuot siya ng damit na kumikinang habang nasisikatan ng araw at may hawak siyang isang tungkot na gawat sa makikinang na diamante. Gulat na gulat si Two Eyes sa nakita niya. Oh, Two Eyes, iha. At bakit ka naman umiiyak? Nilalait po kasi ako ng aking ina dahil dalawa lang itong buong mata ko. Mga tira lang ang pinapakain nila sa akin at lagi po nila akong pinagsasalita ng masama. Sige na, tumahan ka na anak dahil may magandang bagay akong sasabihin sa'yo. Nakikita mo ba yung hawak mong patpat? Sa tuwing makakaramdam ka ng gutom, sabihin mo ang orasyong ito. Mahiwagang patpat, pakinggan ang aking hiling. Lagyan ng hapag nang pwede kong kainin. Bigla na lang, lumiwanag ang patpat na hawak ni Two Eyes. Lumipad dito palayo sa kanya at naging isang lamesa na puno ng mga masasarap na pagkain na noon pa lang niya matitikman. Ah! Ang daming pagkain! Ang sarap pa ng amoy nila! Ngayon, hindi ka na magugutom ulit. Kumain ka lang at uminom kahit gaano pa karami. At pagtapos ka na, banggitin mo ang salitang mahiwagang patpat. Ito ang hiling ko. Magbalik at itago ang hapag sa dati nitong anyo at babalik ito sa dati. Matapos nun, iwinagayway ng diwata ang tungkod at mabilis siyang naglaho. Ngunit mas lalong namangha si Two Eyes sa mga nakita niya. Gutom na gutom si Two Eyes. Kaya't naubos niya ang lahat ng laman ng lamesa. Ang sasarap ng mga pagkain! Napakasaya naman ito! Pero, kailangan ko nang itago ang mga ito. Mahiwagang patpat, ito ang hiling ko. Magbalik at itago ang hapag sa dati nitong anyo. Gaya ng sapi sa kanya ng diwata, nawala ang lamesa at pumalik itong muli sa pagiging patpat. Pagbalik niya sa kanila kinagabihan, nakita niya ang mga tira-tira na iniwan para sa kanya. Pero niligpasan niya lang ito at pumasok sa kanyang kwarto. Simula noon, araw-araw nang umaalis si Two Eyes para kumain at uminom hanggang sa mabusog siya. Umuuwi siyang masaya. Pero isang araw, napansin nila One Eye at Three Eyes na hindi niya na kinakain ang itinitira nila para sa kanya. May napapansin ako kay Two Eyes. Hindi niya na kinakain ang mga iniiwan natin. Siguro may nahanap siyang lugar na pwede niya makainan. Kailangan nating malaman ng totoo. Kaya't nang sumunod na araw, sinundan nila ng palihim ang kanilang kapatid sa labas. Lumingon muna si Two Eyes sa paligid para masiguradong walang sumusunod sa kanya. Pero sinigurado ng kanyang mga kapatid na hindi sila makikita ni Two Eyes. Nang makarating si Two Eyes, malakas niyang binigkas ang orasyon. Mahiwagang patpat, pakinggan ang aking hiling. Lagyan ng hapag ng pwede kong kainin. Mabilis na naging lamesa ang patpat na punong-puno ng masasarap na pagkain. Palihim na nakatingin ang kanyang kapatid
At hindi sila makapaniwala sa lahat ng nakita nila. Kung ganon, ganito pala siya kumain araw-araw. Kaya pala palagi na siyang busog pag umuwi siya. Tayo na! Umuwi na tayo at sabihin natin ang lahat ng ito kay ina! Nagmadali silang tumakbo pa uwi at nang marinig ng kanilang ina ang tungkol kay Two Eyes, ikinagalit niya ito ng lupusan. Hindi ako papayag na mas masarap ang kanya. Hintayin natin siyang umuwi at saka natin kukunin ng mahiwagang patpat. Kaya't hinintay nila siyang umuwi. Pagka-uwi ni Two Eyes, kinuha ng kanyang ina ang patpat at saka pinupul ito sa kanyang harapan. Hindi! Ina! Bakit niyo ba ginawa yun? Leksyon ito sa'yo para hindi mo na ako lokohin at ang mga kapatid mo! Ngayon ay sige, magutom ka dyan! Nasaktan ng lubos si Two Eyes sa ginawa ng kanyang ina. Pinulot niya ang patpat at tumakbo siyang palayo. Pumunta siya sa kanilang bakuran at saka umiyak. Kasabay nun ang biglang pagpapakitang muli ng Diwata kay Two Eyes. Oh, Two Eyes, iha! Anong problema? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo, anak. Mahal na Diwata, yung regalo niyo po sa aking mahiwagang patpat na nagbibigay ng maraming pagkain. Pinutol na po ito ni Ina. Paano na po ngayon? Ngayon magugutom na po ulit ako. Two Eyes. Meron akong iuutos sa'yo, anak. Yang hawak mong patpat, ibaon mo yan sa lupa sa may bakuran niyo kung saan maliwanag na sumisikat ang buwan. Pag ginawa mo yon, sigurado akong mabibigyan ka ng biyaya. Iwinagayway muli ng Diwata ang kanyang tungkod at muli siyang naglaho ng unti. Nagtiwala si Two Eyes sa sinabi nito at ginawa kung ano ang inutos sa kanya. Kinabukasan, isang nakamamanghang puno ang tumubo mula roon. May dahon ito ng kulay pilak at mga bungang ginto na lumiliwanag sa sikat ng araw. Manghang-mangha ang kanyang ina at mga kapatid dito. Hindi pa sila nakakakita ng ganito sa buong buhay nila. Ang ganda po ng punong yun, Ina! Pero saan po kaya nanggaling yun? Hindi ko rin alam. Nakakapagtaka nga naman yan. Pumitas tayo doon ng mga bunga. Tanging si Two Eyes lang ang nakakaalam na nanggaling yun sa naputol na mahiwagang patpat. Nagmadaling pumunta ang kanyang mga kapatid at ina sa puno upang pumitas ng mga bunga nito. Pero sa tuwing aabot sila ng mga bunga sa puno, umiiwas ito sa kanila. Bakit kaya hindi tayo makakuha kahit dahon man lang sa punong ito? Napapagod na ako kakaabot pero wala pa rin ako makuha. Tinitingnan lang sila ni Two Eyes sa malayo habang nangingiti ito. Susubukan ko din pumitas. Baka sakaling makakuha ako. Edi subukan mo. Kung hindi namin kaya, paano ko pa kaya? Pero nang subukan ni Two Eyes na abutin ang mga bunga nito, hindi umiwas sa kanya ang mga sanga. Gumalaw pa ito pababa para makakuha siya gaano man karami ang kanyang naisin. Sinubukan niyang bigyan ng kanyang ina sa pag-asang matutuwa ito kasama ng kanyang mga kapatid, ngunit ikinainggit lang nila ito at tuluyan ng umalis. Isang araw habang nakatayo sila sa ibaba ng puno, may nakita silang isang kabalyero na dumaan at sakay siya ng kanyang kabayo. Nagmadaling inutusan ng ina si Two Eyes. Two Eyes, bilisan mo! Magtago ka sa damuhan! Ayokong mapahiya kami dahil sa'yo! Agad na nagtago ang kawawang si Two Eyes sa may damuhan. Isang matipunong lalaki ang kabalyero. Napatigil ito at namangha nang makita niya ang kulay pilak at gintong puno. Napaisip siya kung kanino ito nang makita niya ang dalawang magkapatid. Kayo po ba ang may-ari ng punong ito? Tutuparin ko ang kahilingan ng sino man makakuha ng kahit sanga nito. Kahit sino pa yan. Oo, kami ang may-ari ng punong ito. Isang karangalan na putulan ka namin ng sanga nito. Sinubukan nilang tumalon at umabot kahit na maliit na ang sanga nito. Ngunit kagaya nung una, umiiwas sa kamay nila ang sanga at ang bunga nito. At ayaw ipahawak sa kanila. Oh, akala ko ba sa inyo tong punong ito? Pero bakit hindi kayo makaputol kahit sanga nito? Mabuti pa siguro, umalis na ako dito. Sinasayang nyo lang ang oras ko.
Tuluyan ngang umalis ang prinsipe. Lubhang nalungkot ang ina at ang kanyang mga kapatid dahil doon. Huwag kayong mag-alala mga anak ko. Baka bumalik pa siya ulit bukas. Subukan na lang ulit natin. Pagkaalis nila, lumabas mula sa damuhan si Two Eyes at umupo sa ilalim ng puno. Hindi maalis sa isipan niya ang kabalyero. Napakakisig naman niya. Kung nakaputol sana ako ng sanga kanina sa puno, ibibigay ko yun sa kanya. At sasabihin ko kung gaano ko siya kamahal. Pagkasabi niya nun, agad niyang narinig ang boses ng diwata na nanggaling mula sa puno. Two Eyes, mahal ko. Sadyang kay buti mo kahit nalulungkot ka pa ngayon. Nararapat lang na gantimpalaan ang taong may mabuting puso. Narinig ko ang kahilingan mo at kung yun ang gusto mo, ibibigay ko agad sa iyo ang mga ito. Opo! Opo! Wala na po akong ipanghiling kundi makasama ang minamahal kong kabalyero. Hinihiling ko po ito ng buong puso ko. Kung ganon, sundin mo ang ipapagawa ko. Humitas ka ng dahon sa puno at ilagay mo sa damit mo. Nang gawin niya ang inuutos sa kanya, naging isang napakagandang damit ang dating punit-punit na bestida. Nababalutan ito ng kulay pilak na dahon at may pulang rosa sa gitna. At ngayon, umupo ka sa pilak na dahong ito at ililipad ka nito papunta sa iyong pinamahal na kabalyero. Matapos na magsalita ang diwata, unti-unting nahulog ang pilak na dahon sa lupa. Kuminang sa sinag ng buwan ng dahon kasabay ng paglaki nito. Umupo si Two Eyes sa dahon at nilipad siya nito sa langit, sa buwan at sa mga bituin papunta sa balkonahe ng kabalyero. Pagkaalis niya sa dahon, naging pilak na sanga ito na may maliliit na gintong bunga. O minamahal kong kabalyero, naway pakinggan mo ang tawag ko. Narito at dala ko ang iyong hinihinging sanga mula sa pilak na puno. Sino ba tong tumatawag sa akin sa gitna ng gabi? Paglabas ng kabalyero sa kanyang balkonahe, nakita niya si Two Eyes. Napakaganda nito at sadyang walang katulad. Hindi nito maalis ang kanyang tingin sa dalaga. Ngunit mas natuwa si Two Eyes na makita ang binata. Ginoong kabalyero, ipinangako mo na ibibigay mo ang kahit ano sa sino man na magdala ng pilak na sanga. Tama ka. O sige, ano naman ang kailangan mo? Ibibigay ko sa'yo. Ikinwento ni Two Eyes ang kanyang ina at mga kapatid. Gayon din ang kung paano siya tratuhin ng mga ito nung nasa kanila pa siya. Nakaranas ako ng gutom, uhaw at kalungkutan. At nandito ako para hilingin na iligtas mo ko sa pamamagitan ng kasal. Masaya akong pakasalan ka, mahal ko. Pero bago yun, kailangan ko munang parusahan ang iyong ina at mga kapatid sa masamang pagtrato nila sa'yo. Naku, patawarin mo na lang sila at kalimutan dahil isa na lamang sila ngayong malungkot na nakaraan ko. Naging masaya na lang tayo sa kung anong nangyari dahil simula na ito ng isang magandang kinabukasan. Kaya't nang sumunod na araw, ikinasal ang kabalyero at si Two Eyes kasabay ng isang magarpong selebrasyon. At matapos nun, namuhay sila ng maligaya.